Isang high school graduate lang ang magpipiano? Baka chopsticks lang ang kaya niyang tugtugin, no? Kasabay ng mga salitang iyon, umalingaw ang tawanan sa buong bulwagan. Ngunit makalipas ang 30 segundo, walang sino man ang makahinga na tila ba nakalimutan nilang lahat kung paano. Gabi sa Bonifacio Global City, sa Arcadia Sky Lounge, sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali, tanaw sa salaming bintana, ang kumikinang na mga ilaw ng Metro Manila na tila mga bituin sa kalangitan. Ito ang Foundation Anniversary Reception ng Sinag Corporation, isang malaking kumpanya. Naroon ang mga executive mula sa mga partner company, mga bisita mula sa ibang bansa 150 panauhin sa kabuuan. Isang grand piano ang nakapuwesto sa gitna ng bulwagan at sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng tila hindi kapansin-pansin. Siya si Althea Reyes, 26 na taong gulang, nakasuot ng simpleng gray na blouse, itim na palda, at murang sapatos. Isang contractual office staff na walang nakakakilala sa pangalan. Ngunit sa sandaling dumampi ang mga kamay ng babaeng ito sa mga tipa ng piano, nagbago ang hangin. At malalaman ng lahat ang isang katotohanan. Hindi masusukat ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo lamang. 7:50 ng umaga. Binuksan ni Althea ang pinto ng opisina na wala pang katao-tao. Binuksan niya ang ilaw at dahan-dahang nagliwanag ang buong palapag. Isinunod niya ang aircon, ang power ng photocopy machine, at isinalang ang tubig sa pantry. Araw-araw, parehong gawain, sa parehong pagkakasunod-sunod. Ang desk ni Althea ay nasa pinakasulok ng sales department. Malapit sa pader na walang bintana, isang lugar na hindi dinaraanan. Sa loob ng kanyang drawer, mayroon lamang mga ballpen at isang maliit na notepad. Nang buksan niya ang notepad, nakalista roon ang mga gawain para sa araw na iyon. 8:60 a.m. Magprint ng 30 kopya ng meeting materials. 9 a.m. Linisin ang conference room. Magpadala ng mga dokumento sa kliyente. Kinuha ni Althea ang ballpen at nilagyan ng check ang unang item. Sa labas ng bintana, sumisilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga gusali. Ang ingay ng syudad na nagsisimula ng gumalaw, mga boses ng tao, ugong ng mga sasakyan, tunog ng tren. Umiikot ang mundo gaya ng dati, at ang araw ni Althea ay nagsisimula rin sa katahimikan. Gaya ng dati, hindi napapansin, walang inaasahan mula sa kanya. At para kay Althea, iyon ang kapayapaan. 9:00 ng umaga. Sunod-sunod nang nagsidatingan ang mga empleyado. Nasa pantry si Althea, hinuhugasan ang mga tasa para sa mga bisita. "Magandang umaga po," bati niya. Bahagyang yumuyuko, ngunit walang sino mang tumingin sa kanya. Mga likod na dumaraan habang hinuhubad ang coat. Mga mukhang nakatutok sa smartphone. Ang boses ni Althea ay naglaho sa hangin. Sanay na siya. Ang isang contractual staff ay parte lamang ng tanawin dito. Nang matapos magpunas ng mga tasa, maingat niya itong inayos sa tray. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. "Miss Althea, magandang umaga po." Nang lumingon siya, nakatayo roon si Miguel Santos, isang bagong empleyado, 23 taong gulang, 3 buwan pa lang sa kumpanya, ang nag-iisang tao sa kumpanyang ito na tumatawag sa kanya sa pangalan. "Magandang umaga, Miguel?" Sagot ni Althea, bahagyang nagulat. "Yung foundation anniversary party po mamaya. Sigurado po akong abala kayo sa paghahanda, no?" "Hindi naman po, sanay na po ako rito." Sagot ni Althea na may maliit na ngiti. Laging ganito si Miguel. Hindi siya minamaliit kahit kontraktual lang siya. At laging bumabati ng maayos. Kung may kailangan po kayong tulong, sabihan niyo lang po ako, ha? Salamat." Pagkaalis ni Miguel, naiwan si Althea sa pantry. Binuhat niya ang tray at lumabas patungong hallway habang may maliit na bulong sa kanyang isip. "Hindi ako magiging pabigat kanino man. Walang umaasa sa akin. Ayos lang iyon. Kailangan ko lang gawin ng tahimik ang trabaho ko."
Pumunta si Althea sa hotel para sa huling pagsusuri ng venue ng party. Sa pinakatuktok ng isang tore sa BGC, pagbaba niya ng elevator, abala ang mga staff ng hotel. Pag-aayos ng mga mesa, dekorasyon ng mga bulaklak, sound check. Sinuri ni Althea ang venue habang tinitingnan ang dala niyang checklist. At noon, napako ang kanyang tingin sa grand piano sa gitna ng bulwagan, isang Steinway. Ang makintab na itim na kahoy, ang maayos na hanay ng mga puti at itim na tipa. Huminto ang mga paa ni Althea. May kung anong kumirot sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay tila kusa ng gumalaw. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng isang staff ng hotel. Opo? Pasensya na po? Dali-daling iniiwas ni Althea ang kanyang tingin at ibinalik ito sa checklist. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay mas mabilis ng kaunti kaysa karaniwan 11 taon. 11 taon na siyang hindi humahawak ng piano. Hindi ko na dapat hawakan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili dahil sa araw na iyon, isinuko na niya ang lahat. Tinalikuran ni Althea ang piano at naglakad patungo sa kabilang dulo ng bulwagan. Pagbalik sa opisina, inaayos na ni Althea ang mga huling dokumento. Biglang lumapit si Miguel sa kanyang desk. Miss Althea, eto po. May inabot siyang isang maliit na paper bag. Ano to? Para po sa party mamaya. Pagod na po kayo. Kaya, para sa inyo. Sa loob, may maliit na tsokolate na tila binili sa isang convenience store. Miguel, hindi mo naman kailangan pang nakikita ko po kasi kung gaano kayo kasipag maghanda palagi. Sabi ni Miguel na may halong hiya sa kanyang ngiti. Bahagyang nangilid ang luha sa mga mata ni Althea. May nakakakita pala sa kanya. May nagmamalasakit pala. Ang katotohanang iyon ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Maraming salamat. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Althea. Hinahangaan ko po ang mga taong kasing detalyado ninyong magtrabaho. Ang mga salita ni Miguel ay tumagos sa puso ni Althea. Bilang isang kontraktual, inakala niyang walang sino mang umaasa sa kanya, walang sino mang nakakakita sa kanya. Ngunit mayroon pala. Dahil lang doon, ang araw na ito ay naging espesyal. Sa labas ng bintana, papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay tumatama sa loob ng opisina. Maingat na itinago ni Althea ang tsokolate sa drawer ng kanyang desk. At naisip niya, gagalingan ko sa party mamaya. Kahit walang nakatingin, sigurado akong nakikita ako ni Miguel 6:30 ng gabi. Muling bumalik si Althea sa hotel. Nagsisimula ng magdatingan ng mga bisita. Mga lalaking nakasuot ng suit, mga babaeng nakabihis ng magagarang bestida. Umalingaw-ngaw ang tawanan, kasabay ng tunog ng mga kopita. Nasa gilid ng bulwagan si Althea, tumutulong sa reception. Welcome po, bati niya, bahagyang yumuyuko. Ngunit walang tumitingin sa kanya. Kinukuha lang ang name tag at dumidiretso sa loob. Noon, dumaan si Richard Vargas, ang manager ng sales department. 38 taong gulang, nagtapos sa isang kilalang unibersidad, may karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa, isang elite. Malamig ang tono ng kanyang boses nang tawagin niya si Althea. Hoy, Althea? Po? Ayusin mo nga yung trabaho mo. Huwag mong pinaghihintay ang mga bisita. Pasensya na po. Sagot ni Althea, malalim na yumuko. Hindi na nagsalita pa si Vargas at pumasok na sa bulwagan. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang mukha. Tila may maliit na tinik na tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong nawala. Sanay na siya. Sa mga ganitong bagay, sanay na siya. Bumalik si Althea sa reception, ngunit sa gabing iyon, mas ramdam niya ang agwat sa pagitan ng karangyaan ng party at ng kanyang kinalalagyan. At hindi pa niya alam na ang gabing ito ay magiging mas mahaba kaysa sa kanyang inaasahan. 7:00 ng gabi. Nagsimula na ang party. Talumpati ng presidente. Toast ng lahat. Sa oras ng kwentuhan,
Nasa gilid lang si Althea, nagre-refill ng mga inumin at nagliligpit ng mga basura. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng MC. At ngayon, para sa isang espesyal na pagtatanghal, pakinggan po natin ang isang piyesa sa piano. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang propesyonal na pianistang nakatakda sanang tumugtog ngayong gabi, si Maestro Kim, ay nagkaroon po ng biglaang karamdaman. Bilang kapalit, isang napakagaling na empleyado mula sa ating marketing department, si Miss Isabel Cruz, ang maghahandog sa atin ng isang pagtatanghal. Umakyat sa entablado ang isang babae na nasa early 30s. Nagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad, isang elite sa mga elite, at sinasabing susunod na magiging executive sa kumpanya. Bago umupo si Isabel sa harap ng grand piano, saglit niyang pinagmasdan ang mga tao. May malinaw na kaba sa kanyang mga mata. Ang mga matataas na opisyal ng mga partner company, mga bisita mula sa ibang bansa, lahat ay nakatingin sa kanya. Tugtugin ko po ang Nocturne number 2 ni Chopin. Bahagyang nanginginig ang boses ni Isabel. Noong bata siya, pinilit siya ng kanyang ina na mag-aral ng piano. Gusto niya sanang mag-aral ng fine arts, ngunit tinutulan ito ng kanyang ama. Hindi ka mabubuhay dyan, sabi nito. Kaya't nag-aral siya ng economics at tinalikuran ng piano. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, hindi niya ito lubusang binitiwan. Nang malaman niyang hindi makakarating ang propesyonal na pianista, nagboluntaryo siya. Gusto niyang patunayan na kaya rin niya. Dumampi ang mga daliri ni Isabel sa mga tipa. Umalingaw-ngaw ang unang nota sa bulwagan. Ngunit sa ikatlong measure pa lang, dumulas ang kanyang daliri. Kumabog ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng pagbilis ng tiyempo, ngunit lalo lang itong lumala. Naging magulo ang tunog. Nawala ang ritmo. Ramdam niyang nagbago ang hangin sa bulwagan. Mga bulungan, mga mahihinang usapan, pinagpawisan ang noo ni Isabel. Hindi na gumagalaw ng maayos ang kanyang mga daliri. At sa kalagitnaan, tuluyan siyang huminto. Pasensya na po. Nanginginig ang kanyang boses. Sinubukan niyang umulit mula sa simula. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya matipa ng tama ang mga nota. Huminto siya ulit. Isang malinaw na pagkadismaya ang bumalot sa bulwagan. Pinigilan ni Isabel ang kanyang mga luha at tumayo. Paumanhin po. Ang kanyang likod, habang bumababa siya ng entablado, ay nanginginig. Pinapanood ito ni Althea mula sa isang sulok. Kumirot ang kanyang dibdib. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa bulwagan. Nagtinginan ang mga opisyal. Nagbubulungan ang mga dayuhang bisita na may pagkalito sa mukha. Kailangang may gumawa ng paraan para maisalba ang sitwasyon. Noon, tumayo si Manager Vargas. Kinuha niya ang mikropono at pilit na pinasigla ang boses. Naku, mukhang kinabahan yata si Isabel. Sinubukan niyang magpatawa, ngunit nanatiling tahimik ang bulwagan. Bahagyang pinagpawisan ang noo ni Vargas. Ang kabiguang ito ay makakaapekto sa kanyang reputasyon. Mabilis na iginala ni Vargas ang kanyang mga mata sa paligid at nahagip nito ang figura ni Althea na nakatayo sa sulok. Ang resume niya. Naalala niya, sa ilalim ng skills, nakasulat ang piano. Isang high school graduate na marunong magpiano? Baka konting aral lang yan noong bata, pero wala nang ibang paraan. Kung pumalpak man siya, kontraktual lang naman, siya ang mananagot. Humarap si Vargas sa mikropono at nagsalita. Dahil narito na rin lang, mayroon pa po bang ibang marunong tumugtog sa atin? Nagtinginan ang mga empleyado. Walang nagtaas ng kamay. Itinuro ni Vargas si Althea. Ayun! Si Althea! Nanigas ang katawan ni Althea. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ikaw! Marunong ka magpiano, di ba? Nakasulat sa resume mo. Umiling si Althea. Hindi po ako. Huwag ka nang mahiya. Halika, umakyat ka rito. May diin at autoridad sa boses ni Vargas na hindi matatanggihan.
Nagsimula ang bulungan. High school graduate, marunong magpiano? Imposible. Paano kung pumalpak ulit? Lalo pang nagsalita si Vargas. Piano para sa isang office staff? Baka chopsticks lang ang kayang tugtugin niyan. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa bulwagan. Namutla ang mukha ni Althea. Hinawakan ni Vargas ang braso niya. Halika na! Bilisan mo! Huwag mong paghintayin ang mga bisita! Kinaladkad si Althea paakyat sa entablado. Sinubukang tumayo ni Miguel, Manager Vargas. Manahimik ka, baguhan. Ang malamig na boses ni Vargas ang nagpatahimik kay Miguel. Pinaupo si Althea sa harap ng grand piano. Nasa harapan niya ang mga tipa. 11 taon. Ang layo na ito pagkatapos ng 11 taon. Mula sa mga manonood, mga tingin ng pagkamausisa at pangungutya. Sige na, tumugtog ka na. Tila isang punyal na tumusok sa likod niya ang boses ni Vargas. Kahit high school graduate ka lang, kaya mo namang magpiano. 'Di ba? Muling umalingaw-ngaw ang tawanan. Tinitigan ni Althea ang mga tipa. Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Patuloy niyang tinitigan ang maayos na hanay ng itim at puti. Naalala niya ang huling araw na hinawakan niya ito, 11 taon na ang nakalipas, ang araw na iyon. May tumawag mula sa ospital na aksidente ang kanyang ama sa construction site. Nakaligtas siya, ngunit hindi na makakapagtrabaho pa. Ang kanyang ina ay kumuha ng maraming part-time jobs. Ang kanyang kapatid na lalaki ay high school pa lang. Si Althea ay 15 anyos. Isinuko niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Itinigil niya ang pag-aaral ng piano. Umatras siya sa mga kompetisyon. Althea, may talento ka pa naman. Umiiyak na sabi ng kanyang guro. Ngunit ngumiti lang si Althea. Okay lang po. Sapat na po ang natugtog ko. Kasunungan-lingan iyon. Ang totoo, gusto pa niyang tumugtog. Ang Chopin International Competition, Junior Division, 3 buwan na lang bago ang finals. Ngunit mas mahalaga ang kanyang pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Althea, tumama sa isang tipa. Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Hinihintay siyang magkamali para pagtawanan. Dahan-dahang huminga ng malalim si Althea. Hindi ko kaya. Hindi ko dapat tugtugin. Isinuko ko na ang lahat sa araw na iyon. Wala na akong karapatang humawak dito. Aalisin na sana ni Althea ang kanyang mga kamay sa mga tipa. Ngunit narinig niya ang boses ni Miguel. Sinasabi po ni Miss Althea na ayaw niyang tumugtog. Tiningnan ng masama ni Vargas si Miguel. Sinabi ko nang manahimik ka, di ba? Pero sobra na po ito. Sobra? Anong sobra? Si Althea ang nagsinungaling sa resume niya. Isinulat na hobby niya ang piano kahit hindi naman pala marunong. Muling nagtawanan ang mga tao. Tumingin si Althea kay Miguel. Nakita niya ang galit at pag-aalala sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang umiling, na tila nagsasabing, okay lang ako, at muli siyang humarap sa piano. Kung hindi ako tutugtog, hindi matatapos ito. Ayokong madamay pa si Miguel. At higit sa lahat, inilagay ni Althea ang kanyang mga daliri sa mga tipa. Isang beses lang. Ito na ang una at huli. Sa entabladong ito, gusto kong humingi ng tawad kay Papa, kay Mama, sa kapatid ko, at sa sarili ko. Patawad. Dahil tinalikuran ko ang pangarap ko. Ngunit ang kanyang mga daliri, naaalala pa nila, ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Sa sandaling tumunog ang unang nota sa bulwagan, nagbago ang hangin. Tumigil ang tawanan, nawala ang bulungan. Ang mga daliri ni Althea ay sumunod sa mga susunod na nota. Chopin's Fantaisie Impromptu. Isang piyesa na kilala ng lahat bilang isa sa pinakamahirap. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng mga tipa. Isang tuloy-tuloy na melodiya, isang perpektong ritmo, na puno ng musika ang buong bulwagan. Nawala ang ngisi sa mukha ni Vargas. Si Isabel, sa gilid ng entablado,
ay napasinghap, ang mga opisyal ay napasandal pasulong. Ang mga dayuhang bisita ay nanlaki ang mga mata. Patuloy lang sa pagtugtog si Althea, nakapikit. Sinusundan lamang ang tunog. Ang mga alaalang isinara niya sa loob ng 11 taon. Kusa nang gumagalaw ang kanyang mga daliri. Kabisado ng kanyang katawan ang musika, ang gitnang bahagi. Naging isang mahinahon na melodiya. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Althea. Ngunit hindi naputol ang tunog. Hindi huminto ang kanyang mga daliri. Lahat ng tao sa bulwagan ay nakalimutang huminga. Anong klaseng tunog ito? Anong klaseng damdamin ito? Isang contractual, isang high school graduate, isang babaeng hindi kapansine-pansin, na mula sa kanyang mga daliri, isinilang ang ganitong musika, ang kasukdulan, ang pinakamabilis na bahagi, ang mga daliri ni Althea ay humahampas sa mga tipa. Sumabog ang tunog at ang huling nota, katahimikan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Inialis ni Althea ang kanyang mga kamay sa mga tipa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tila nakatingin sa malayo. At mahina siyang bumulong. Paalam. Iyon ay isang pamamaalam sa piano. Ilang segundong katahimikan. At mula sa unang hilera, isang lalaki ang tumayo. Mga nasa 60 anyos, nakaitim na suit, isang dayuhang bisita. Siya si Jean Renoir, isang French music producer. Dahan-dahan siyang pumalakpak, clap, clap, clap. Binasag ng tunog na iyon ang katahimikan. Sumunod na tumayo ang babaeng katabi niya. Isa pa, isa pa, hanggang ang buong bulwagan ay nakatayo na. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Tulala pa ring nakaupo si Althea, pinapanood ang lahat. Lumapit si Renoir sa entablado. At sa matatas na Filipino, sinabi niya, napakagandang pagtatanghal. Bahagyang yumuko si Althea. Maaari ko bang itanong? Naningkit ang mga mata ni Renoir. 15 taon na ang nakalipas. Sa NAMCHA, ang National Music Competitions for Young Artists, nanigas ang katawan ni Althea. Hindi po ba kayo si Althea Reyes? Ang nanalo sa kompetisyong iyon? Muling natahimik ang bulwagan. Gulat na nakatingin si Vargas kay Althea. Napatakip ng bibig si Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Nagpatuloy si Renoir. Isa ako sa mga hurado noon. Naaalala ko pa rin ang iyong pagtugtog. Ngunit bago ang finals, bigla kang umatras. Ang sabi, dahil sa problema sa pamilya, hindi makapagsalita si Althea. Nakayuko lamang siya. Naging malumanay ang boses ni Renoir. Mula noon, hindi ka na ba tumugtog ng piano? Bahagyang tumango si Althea. Ganoon ba? Malalim na huminga si Renoir. Ngunit naaalala pa rin ng iyong mga daliri. Hindi nakalimutan ng iyong puso ang musika. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Namumutla si Vargas. Nakatayo lang doon. Ngayon niya lang napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, kung sino ang kanyang pinagtawanan. Humarap si Renoir kay Althea at malalim na yumuko. At humarap siya sa lahat. Mga ginoo at ginang, ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong staff. 15 taon na ang nakalipas. Siya ang pinaka-inaasahang batang henyo sa larangan ng musika sa Pilipinas. Nagulat ang buong bulwagan. Sa National Qualifying Round ng Chopin Junior Competition, nakakuha siya ng perpektong score mula sa lahat ng hurado. Kung tumuloy siya sa finals, siguradong siya ang mananalo. Bawat salita ni Renoir ay tumatagos sa buong bulwagan. Ngunit isinuko niya ang landas na iyon para sa kanyang pamilya. At hanggang ngayon, hindi na siya humawak pa ng piano. Ngunit sa kabila niyon, ang pagtatanghal na ito, tumingin si Renoir kay Althea. Isa kang tunay na musikero. Tumayo si Althea. Bahagya siyang yumuko. Salamat po. Nanginginig ang kanyang boses. Bababa na sana siya ng entablado nang humarang sa kanya si Vargas. Althea.
Tinitigan siya ni Althea ng mahinahon. Walang galit o sama ng loob sa kanyang mga mata. Tanging isang tahimik na determinasyon. Manager Vargas. Kalmado ang boses ni Althea. Pinili ko ang trabahong ito dahil ayokong may umasa sa akin. Ngunit iba po ang hindi inaasahan sa binabastos. Nanigas ang mukha ni Vargas. Nagpatuloy si Althea. High school graduate lang po ako. Hindi ako nakatapos dahil sa problema sa pamilya. Pero hindi po iyon ikinahihiya. Lahat ng tao ay nakatingin kay Althea. Isinuko ko ang pangarap ko para itaguyod ang pamilya ko. At hindi ko po pinagsisisihan ang desisyong iyon. Diretsyong tinitigan ni Althea si Vargas. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa diploma. Nasusukat ito sa kung paano siya nabuhay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi makapagsalita si Vargas. Noon, may nagsalita mula sa likuran. Miss Reyes. Nang lumingon siya, nakatayo roon si Ginoong Ocampo, ang presidente ng kumpanya. 70 taong gulang mula sa pamilyang nagtatag ng kumpanya. Karaniwang mahinahon, ngunit ngayon ay seryoso ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Napakaganda ng iyong pagtatanghal. Malalim na yumuko si Althea. Salamat po. Tumingin si Ginoong Ocampo kay Vargas. Manager Vargas. Po, sir? Nanginginig ang boses ni Vargas. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Sir? Kasi po, ininsulto mo ang isang empleyado sa harap ng publiko. Mahinahon ngunit mabigat ang boses ng presidente. Hinuhusgahan mo ang tao base sa kanyang pinag-aralan at pinilit mo ang isang taong ayaw tumugtog na umakyat sa entablado. Pinagpawisan ang noo ni Vargas. Humarap ang presidente sa lahat. 50 taon na ang nakalipas, sinimulan ko ang kumpanyang ito. High school graduate lang din ako. Natahimik ang bulwagan. Noon, walang naniniwala sa akin. Anong magagawa ng isang batang high school graduate lang? Pero hindi ako sumuko. Tumingin ang presidente kay Althea. Miss Reyes, 2 bagay ang pinatunayan mo ngayong gabi. Una, na hindi diploma ang sumusukat sa halaga ng isang tao. At pangalawa, ang mga tunay na mahahalagang bagay ay hindi nakikita ng mata. Nangilid ang luha sa mga mata ni Althea. Humarap muli ang presidente kay Vargas. Manager Vargas, pumunta ka sa opisina ko bukas. Marami ka pang dapat matutunan. Napayuko si Vargas. At humarap siya kay Althea, malalim na yumuko. Patawarin mo ako! Nanginginig ang kanyang boses. Ilang segundo siyang tinitigan ni Althea at mahinahon siyang nagsalita. Gusto ko lang pong magtrabaho ng tahimik, iyon lang. Ngunit ang mga salitang iyon ay may bigat ng 11 taon. Hindi na nakapagsalita pa si Vargas. Nanatiling nakayuko, bumaba si Althea ng entablado. Ngumiti ng bahagya si Althea. Okay lang ako. Muling umugong ang palakpakan. Nang humupa ang palakpakan, muling lumapit si Renoir. Miss Reyes, may isa akong hiling. Tumingin si Althea sa kanya. Sa susunod na buwan, maglulunsad ako ng isang programa para sa mga batang musikero dito sa Maynila. Nais ko sanang imbitahan ka bilang isa sa mga guro. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ako po? Oo. Ang musika ay hindi lamang tungkol sa teknik. Naging malumanay ang mga mata ni Renoir. May mga bagay na tanging mga taong nakaranas ng hirap at sakit sa buhay ang makakapagturo. At narinig ko iyon sa iyong pagtugtog. Natahimik sandali si Althea at umiling siya. Wala pa po akong karapatan. Karapatan? Nagtakang tanong ni Renoir. Noon, nagsalita si Miguel. Miss Althea, sobra-sobra po ang karapatan ninyo. Tumingin si Althea kay Miguel. Hindi ko po alam hanggang ngayong gabi. Seryoso ang boses ni Miguel. Pero isa lang po ang alam ko. Si Miss Althea, ang pinakamabait at pinakatapat na taong kilala ko.
Nang ilid ang luha sa mga mata ni Althea, nagpatuloy si Miguel. At ngayong gabi, nalaman ko pa ang isang bagay. Si Miss Althea rin, ang pinakamatatag na tao. Tahimik na tumango ang mga tao sa paligid. Lumapit si Ginoong Ocampo. Miss Reyes, may isang alok ako sa iyo. Po? Magbubukas kami ng bagong Cultural Affairs Department. Nais kong ikaw ang mamuno rito. Napasinghap si Althea. Bilang isang regular na empleyado, umalingaw-ngaw ang mga salita ng presidente sa buong bulwagan. Ang mga taong tulad mo ang kailangan ng kumpanyang ito. Hindi makapagsalita si Althea. Tanging mga luha na lamang ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Malumanay na nagsalita ang presidente. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa kung paano siya nabubuhay sa kasalukuyan. At pinatunayan mo iyan ngayong gabi. Malalim-malalim na yumuko si Althea. Maraming salamat po. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang panginginig na iyon ay hindi dahil sa lungkot. Ito ay pag-asa. Natapos ang party at nagsimula ng umuwi ang mga tao. Nasa isang sulok si Althea, tahimik na nagliligpit ng mga upuan, gaya ng dati niyang ginagawa. Ngunit ngayon, may kaibahan. Magaan ang kanyang pakiramdam. Miss Althea. Nang lumingon siya, nakatayo roon si Miguel. Tulungan ko na po kayo. Alan na alang baga alan na. Salamat. Tahimik silang nagbuhat ng mga upuan. Kahit walang salita, may ginhawa sa kanilang katahimikan. Nang matapos sila, nagtanong si Miguel. Miss Althea, ano na po ang plano ninyo? Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa BGC ay kumikinang. Hindi ko pa alam, tapat niyang sagot, kung tutugtog ba siyang muli o magpapatuloy sa trabaho. Ngunit tumingin si Althea kay Miguel. Pero may isang bagay akong naintindihan. Ano po iyon? Na hindi ko na kailangang magtago. Ngumiti si Miguel. Lumabas sila ng bulwagan. Sumakay ng elevator pababa. Paglabas nila ng hotel, dumampi sa kanilang mga pisngi ang malamig na hangin ng gabi. Tumingala si Althea sa langit. May ilang bituin na nakikita, sinabi ni Miguel sa tabi niya. Miss Althea. Ay, Althea pala. Bahagyang nagulat si Althea at tumingin sa kanya. Inaasahan ko na po ang makatrabaho ka sa Cultural Affairs Department. Ako rin, sagot ni Althea. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng isang tunay at taos-pusong ngiti. Naglakad silang magkatabi. Maingay pa rin ang syudad, ngunit ang puso ni Althea ay payapa. Ang mga bagay na isinara niya sa loob ng 11 taon. Ang mga bagay na akala niya ay isinuko na niya. Ngayong gabi, unti-unti silang nagbalik. Maaaring hindi na sila bumalik ng buo. Ngunit ayos lang iyon. Bulong ni Althea sa kanyang isip. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa kung paano siya nabubuhay sa kasalukuyan. Mga salita iyon ng kanyang ama. Althea, anak, matatag ka. Ano man ang mangyari, maniwala ka sa sarili mo. Muling tumingala si Althea sa langit. Papa, siguro, nakausad na ako ng kaunti. Isang marahang hangin ang humihip, na tila sumasagot. Nagpatuloy sa paglakad si Althea, patungo sa isang bagong bukas. Tahimik, ngunit may katiyakan. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang titulo, nasa kung paano siya nabuhay.